Hello mga palangga, i-share ko sa inyo yung ginawa kong panghimagas na hindi po natin ito lulutuin sa ating oven at hindi din natin ito lulutuin sa ating steamer. At ito'y chewing-chewing mga palangga. Kaya wag na nating patagalin ito, simulan na po natin. Una, ang ginawa ko lang po, yung aking 500 grams na cake flour ay niluto ko po or tinusted ko po dito sa ating kawali hanggang sa ito'y maging aroma na po yung amoy niya or yung maging muntik na po siyang mag-golden brown. Yun po yung ginawa ko mga palangga. Na para lang po tayong nagluluto ng pulburon. Ayan, pag ganito na yung hitsura niya, ay tinigalan ko na po ito sa paghalo. Pinatay ko na po yung ating apoy at sinalak ko lang po ito habang medyo lumainit-init pa. Para po talaga na madawala po yung mga kaunti pong bilog-bilog ng ating harina. At pagkatapos ay tinabi ko lang muna ito at itong aking 1 bar ng aking buttercup ay tunawin ko lang po ito. Ito po yung buttercup na ginamit ko mga palangga, 200 grams po ito. At nang natunaw na yung aking buttercup, pinatay ko na po yung apoy ng aking kalan at saka nilagay ko na po dito yung aking isang lata po na condensed milk. At pagkatapos ay nilagay ko na dito yung aking 380 grams ng aking white sugar. At pagkatapos po ay naglagay na po ako dito ng kaunti lang po na apoy or mahinang-mahina lang po. At ito'y aking tinunaw yung aking asukal dito sa ating tunaw na buttercup ng 2 minuto lang po. Bali hindi po talaga natin ito lulutuin masyado yung ating asukal. Baka po tumigas po yung ating mixture. Kasi para yung ating asukal hindi po mag-caramelize. Ayan, ang natunaw ko na po yung aking asukal at may kahit kaunti pa pong magaspang ay ito po ay akin na lang pong hinalo pero wala na pong apoy yung ating kalan. At saka nilagay ko na po dito agad-agad sa ating harina. Ito lang po yung mga sangkap na nilagay ko para po sa aking simpleng dessert. Ayan, at pagkatapos ay nilagay ko na ito agad sa aking lalagyan or yung aking tray. At platin ko lang po ito. At pagkatapos po nito ay pwede naman tayong maglagay dito na kahit anong gusto po nating toppings. Pwede ring mani or chocolate chips. Pero yung toppings ko dito ay cheese lang po yung nilagay ko dito sa ibabaw. At pagkatapos po ay nilagay ko po ito sa aking chiller ng 3 oras. Pwede ding 2 oras at pwede ding i-overnight ninyo ito mga palangga sa ating chiller. 9 by 11 by 1 yung sizes ng tray na pinaglalagyan ko na ito. Kayong mga palangga ay kahit ano po na mga close tab na mga lalagyan po ninyo basta hindi lang masyadong manipis at hindi rin masyadong makapal. Ayan ang mga palangga. Pagkalipas ng 3 oras ay ito na po yung ating panghimagas. Ay 3 oras ko lang po itong nirestaking chiller kasi ay kakainin na po. Pang dessert po kasi. Nang hindi po namin ito naubos kainin ng aking mga bisita, ay tinry ko po ito na i-display po sa aking stante. Pero mga palangga ay mabintang-mabinta po kasi ang sarap po eh. Simple lang po ito na mga ingredients pero masarap mga palangga. Marami pang ang naghahanap mga palangga kasi masarap daw. Simpleng ingredients lang po tayo dito na masarap. Ayan, napakaganda po yung makikita natin na makintab. Yun po yung ating condensed milk. Gumamit lang po ako dito ng aking 3 ounce na cupcake liner o na po ay nilagay ko ay 2 ounce pero parang pangit po tingnan. Kaya dinoblihan ko po ito ng 3 ounce na cupcake liner.
Sana nagustuhan po ninyong ating video for today at sana po ay nadagdagan po natin yung ating kaalaman sa paggawa natin ng ating dessert. Magkita-kita po tayong muli. Ito pong inyong Kainday Tinapay. Maraming salamat at bye-bye.